Nangyari po ito taong 2019, Sir Red. Pumunta po yung mga pinsan ko sa bahay namin noon upang magtamang bonding at tsikahan lang naman kung tutuusin. Pero wala po talaga sa inagap na yung banding-bandingan namin na iyon ay mauuwi sa isang hindi malilimutan at kahihilakbutan na karanasan. Nangyari po kasi noon yung kwentuhan namin sa gawin ng aming kusina. So tamang picture-picture din ang ginawa namin noon, Sir Red. As in yung iba pa nga ay pa-stolen pa dahil mahilig yung isa kong pinsan na mag-take ng mga pictures kahit hindi pa talaga kami handa. So tamang trip, tawanan at tuloy-tuloy na kwentuhan. Kung hindi nga ako nagkakamali, inabot na rin po kami ng madaling araw sa ginagawa naming yun. Hanggang sa sumapit ang kinabukasan. Tinitignan ng kapatid ng pinsan ko yung mga kinuha niyang picture nang pumukaw sa kanyang atensyon ang isang larawan lamang po namin. Ito po yung picture na nandun yung pinsan ko na kapatid niya at meron daw pong malaking bulto ng anino na nasa likod niya. Agad-agad ay sinend niya sa amin yung picture na iyon at ipinakita namin kay Papa. Since para sa amin ay hindi normal yung nangyari. Kaya ang ginawa namin ay tinawagan namin si tita naming manggagamot. Marunong lang po talaga siyang manggamot pero hindi naman siya yung talagang bihasang albularyo. Ang sabi niya sa amin, sunugin daw namin yung suot naming damit nung gabing kumuha kami ng larawan. At ang ginawa niya ay pinag-distant prayer kami ni tita. Lalong-lalo na yung pinsan ko na kung saan nakapwesto yung itim na anino. Si Papa naman, inutusan ni tita na mag-insenso sa buong bahay at yun din ang kanyang ginawa. Sa katunayan pa nga, kasama ni Papa na nag-iinsenso sa buong bahay yung pinsan ko at habang ginagawa daw nila iyon, bigla daw lumitaw ang maitim na anino at hindi talaga namin mawari kung saan o kanino nanggaling. Mahaba yung buhok ng pinsan ko na yun. Kaya after po na maganap, yung animoy lumabas na maitim na anino sa kung saan ay nag-decide po siyang magpagupit ng buhok at hindi muna pumasok sa school ng ilang araw. Hindi ko rin malilimutan nang minsang nakatoka rin po ako na magbantay kay Mommy sa ospital. Nung panahong iyon, Sir Red, ay laganap pa po ang virus. Pandemic in short. Kaya ang nangyari ay inihihiwalay po kami sa isang facility at bawal talagang lumabas. Isang tao lamang ang pwede ding maging bantay ng isang pasyente. So nung inilipat kami sa isa pang facility, natapat sa amin yung room na kung saan yung pintuan ay meron pong kwadradong maliit na salamin para makita mo kung sino yung taong papasok. So hindi ko po talaga makakalimutan at hindi ko masasabing malikmata dahil habang binabantayan ko po si Mommy nung panahong iyon, may nakita po talaga ako na sumisilip. Kada tingin ko naman po at pagbukas ng pinto ay wala naman pong kahit sinong nasa hallway. Hanggang sa hindi ko na lamang po ito pinagtuunan ng pansin at kwentuhan ko na lamang ng kwentuhan si Mommy para hindi rin po siya maboring. Itong susunod ko naman at pinakahuling kwento, Sir Red, ay nangyari din po sa ospital. Ito ay kwento naman ni Papa sa amin. Sabi niya, siya lang daw yung mag-isang naglalakad patungo ng elevator noon
nang may mapansin daw po siyang matandang lalaki. Aware na aware si Papa na hindi ito isang tao. Una sa lahat, para nga daw pong faded yung kalahating katawan ng matandang lalaki. Ikalawa, may third eye si Papa. Pilit na lamang daw niyang dinidedma yung matandang lalaking iyon kasi mahirap daw talaga kung papansinin mo ang ganong klaseng nilalang, lalo pa at alam ng mga multo kung merong special gift ang isang buhay na tao. Ang sabi nga din ni Papa, mabuti na lamang at ganon ang kanyang ginawa. As in kunwari wala talaga siyang nakitang multo. Dahil kung hindi, maaaring sumunod daw sa kanya ito kahit saan man siya pupunta. Sindak! Ito po ay nangyari around December 2018 or 2019 nung ako ay sakto pong nag-OOJT pa sa isang munisipyo sa Cavite. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan eksakto ang bayan nito. Basta't nung time na iyon, Sir Red, obviously, kaliwat kanan ang mga Christmas party. Naatasan po kami ng mga OJT kabilang yung kaklase ko na kasama ko noon na mag-decorate ng opisina. Doon nga, Sir Red, naganap ang hindi ko malilimutang karanasan. Habang gumagawa po kami ng mga decors, bigla pong may dumaan na lalaki sa peripheral vision ko. Nakaputi siya at alam kong patungo siya ng banyo. Nasabi kong lalaki dahil yung build ng katawan niya. Lahat po kami noon, Sir Red, ay puro babae doon sa mismong munisipyo. Magkakasama-sama din po kasi yung iba pang OJT galing sa ibang school. Alam ko rin na dahil busy kami sa paggupit ng mga decorations, wala ni isa sa amin talaga yung tumatayo dahil nais namin talagang habulin yung pinaparush na decoration para sa event. So hindi ko alam kung sino yung lalaki na napadaanan ko. Ang alam ko rin, kung security guard man iyon, hindi ganon yung uniforme. So para makasigurado, tinanong ko yung kasama ko kung may nakita ba siyang pumasok sa pintuan. Siya kasi yung pinakamalapit doon, Sir Red, at siya mismo yung nakaharap. Tinanong ko rin kung nasaan yung boss naming lalaki. Ang sabi naman nung kasama kong babae na tiga ibang school na nag-OOJT rin ay wala daw si Sir dahil naka-leave pala ito. Tinanong niya kung bakit ko daw na itanong. Kwento ko sa mga kasama ko yung nakita ko. Hanggang sa hindi ko rin po inaasahan, Sir Red, na maging sila ay meron din palang kinikim-kim na kwento. So isa-isa na pong nagsilabasan ang kanya-kanyang karanasan namin sa opisina. Tulad na lamang po ni Marie. Palagi daw po siya nakakaramdam ng kakaiba sa opisina. Yung pakiramdam daw niya ay parang ang dami-dami daw tao sa munisipyo kahit ganong oras. Yung isa pang kasama naming nag-OJT from other school na kwento na nang minsang gabi na rin daw siya umuwi dahil sa pinag-encode nga siya, ang pakiramdam daw niya ay parang merong nanonood sa kanyang tinatype. At nung minsan nga daw na nag-shutdown na siya ng PC, nagulat siya dahil parang may nakabarong sa kanyang likuran. Ito ay base sa nakita niyang refleksyon mula sa nagdilim na screen ng computer. Ang isa pang kasama namin ay naranasan pang kusa daw na nagbubukas yung gripo sa loob ng banyo ng opisina. So nung una
Ang hinala nga namin ay baka maluwag lang yung pihitan ng gripo kaya kailangang palitan. Pero kahit daw po inayos na ito noong isang araw ay ganun pa rin ang nangyari. At parang may oras pa nga daw Sir Red dahil sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi at naabutan ka pa ng ganung oras sa opisina ay kusa daw talagang nagbubukas ang gripo doon kahit wala namang tao. Paminsan, binabalibag pa nga daw ang timba. Ganun na ganun ang nadidinig daw nila na tunog. Pero para sa akin, palaisipan kung sino yung nagpakitang lalaki. Dahil hinihintay ko mula sa kanila, sa iba ko pang kasamahan, kung meron ba silang nakita na kapareho ng nakita ko. Pero mukhang ako lang ang nakaranas nun. Hanggang sa natapos na rin kahit papaano yung OJT namin Sir Red, hindi ko na nalaman kung sino yung lalaking nagpakita sa peripheral vision ko. Pero it's safe to say na maaaring isa siya sa mga staff sa munisipyo nung siya ay nabubuhay pa. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.